Deputy Governor, can you clarify? Sabi niyo kanina kay Senator Marcoleta, may order na kayo na tanggalin yung links. Yes, Your Honor. So, hindi sumusunod sa inyo. Do you have GCash? Yes, Your Honor. I-open nyo yung GCash mo ngayon. Nandiyan pa huli yung link. We gave them 48 hours, Your Honor, to take down the links. When did you order, Deputy Governor? Today, Your Honor. So, can you please, I know, sir, sa banking, very conservative, you have a very good reputation. Pero please speak very clearly to us. Diba? What you did on July 25, nag-circulate kayo ng proposal sa mga e-wallet at hinintay nyo pa yung kanilang reply. Tapos today lang kayo nag-order. Kasi may hearing today. Your Honor, if I may... Hindi, kasi ang sagot nyo kay Senator Marcoleta, kulang na lang pumalakpak ako eh. Papalakpak kasi dapat talaga ako kasi at least umaksyon kayo kaagad. Kasi yung governor nyo, ang ganda ng statement, dapat daw mahigpit. Pero wala namang aksyon. You know, I will stop there, Deputy Governor. But be very clear here kasi hindi lokohan tong hearing na to eh. Diba? Sana sinabi yung kanina, sir, it took us time and everything but we're giving them 48 hours. Eh sinabi nyo hindi, you ordered them na eh. Pag binuksan mo ngayon, meron eh. Hindi po ba? Seryoso, pinag-uusapan natin eh. Lokohan ba to? So please, sir, di ba? Ano lang, konting pagiging forthright naman at konting tayo pag nag-uusap dito, di ba? Ang PAGCOR mahirapan sumagot kasi trabaho nila magnegosyo ng ng gaming eh. That's why, di ba? We'll allow them to but you get my point, sir. Okay, so 48 hours makakaasa kami na tanggal na lahat. Yes, Your Honor. Why do they need 48 hours? Isn't that instant naman? DICT. Pag sinabi ko today, tanggalin nyo yan, hindi kaya ng technical ng mga e-wallets yun? So balato muna, 2 more days? With the permission of our Secretary, Mr. Chair. Yes or no lang, sir? Yes, it can be done right away, Mr. Chair. So sir, why do we give them 48 hours pa? Kung sure naman kayo. So kung may mamatay ng 48 hours kasi nalulundon, okay lang sa atin o sayang kita? Your Honor, hindi ko naintindihan eh. Kasi binigyan nyo since, it's August 14 eh. Binigyan nyo since July 5. You know, if you call them into the room, you are the central bank eh. So, I'm sorry, Mr. Chairman, I'm just talking in terms of from the Committee on Banks, di ba? I was briefed. Conservative, these are gentlemen, etc. But if you called everyone into the room on July 5 and everyone pumayag, the next day, July 26, wala. You come here in the day of the hearing, you know all of the cameras are here, representing the central bank, telling Senator Marcoleta, wala nang links, then nung tinignan ko meron, then we're giving them 48 hours na, hindi naman nila kailangan ng 48 hours. Bakit po? Bakit tayo ganun? Your Honor, we gave them sufficient time for all of them to... Sir, the ICT just said now, they can do it instantly. Wala kayong technical people sa central bank? Kayo nagre-regulate ng e-wallets eh. Or sayang yung kita nung 2 days? Your Honor, it's because of that reason to give them time to take them down, lahat sila, and also to give adequate or prompt information to the public. So for Sir, number 1, July 25 pa yung memo nyo. At pumayag sila. So alam na nila. So naghahanda na sila. Number 2, the public, sila nga ang biktima eh. Sila ang biktima. Why do they need to notice na kung gusto nilang sugal, they can do it otherwise, but they do not go to the link. Anyway, I'm taking up too much time, but sir, please, I look forward to working with you. I'm sorry, ikaw yung nandito in the central bank, pero central bank is one of the most respected institution na may political will dito. Ang monetary board is independent. So, pag sinabi yung decisive yung action, decisive tayo. Yeah. Sir, may I move to PAGCOR? First of all, may I start by thanking you na meron know your customer. Senator Cayetano, pabalikan ko lang po si BSP. Kailan mo magtatapos itong 48 hours? It starts from today. Kailangan po matatapos. Anong araw po yan? That's 2 days sa Saturday, Your Honor. Sa Saturday. So sa Saturday, ina-expect natin na committee na ito na wala ng games dyan sa e-wallet na yan. By end of Saturday. Sa Saturday. Anong oras po sa Saturday? Umaga, tanghali, gabi? 48 hours po, so we give them until the end of Saturday to remove. End of the Saturday. So ibig sabihin, sige, pagbibigyan kita, Sunday morning, hindi ko na makita yung games sa mga e-wallets. Wala na. Pag may nakikita po ako, i-contempt kita. Pwede po. Para malinaw po tayo, hindi yung, sabi nga ni Senator Cayetano, wag mo ninyo biro-biroin na komite na ito. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We are facing crisis, Mr. BSP, sir. And when you say, Saturday po, huling oras na Saturday, sige, pagbibigyan kita hanggang Sunday. Pag Sunday morning, meron pa pong mga games sa mga e-wallet, sir, i-contempt ka namin.
Yes, Your Honor. And we'll also take, we will sanction also the concerned BSP. Mr. Chairman, if I may, Mr. Chairman, if I may, just very short, Mr. Chairman. Go ahead. Thank you, Mr. Chairman. I would respectfully object, Mr. Chairman, to that statements made by Central Bank in saying that they need time, 48 hours to take it down, while we heard from ASEC Paraiso a while ago that they can do it right away. I just don't get it, Mr. Chairman. Forgive me, Your Honors, my dear colleagues. It is not acceptable yung answer bakit kailangan ng 48 hours. We wanted to protect the public eh. Namamatay na nga yung mga tao eh. Numbers don't lie. These facts, these reports, ang dami pang hindi nare-report, Mr. Chairman. Kausap ko lang yung isang governor sa isang probinsya dito sa Pilipinas. Sabi niya, halos araw-araw may nagpapakamatay dito, pare. Bakit di natin ma-stop? Again, Mr. Chairman, I'm really sorry. It is not acceptable yung binibigay na sagot kung bakit hindi natin may sara ngayon kung kaya naman. Ngayon, if there's another answer, Mr. Chairman, that would convince this representation na bigyan pa rin ng 24 hours, sige ho, I will agree. But right now, the answers being given to us, Mr. Chairman, hindi ho acceptable. Sorry. Thank you. Thank you, Senator Villanova. Yes. Sandali lang po, Mr. Chairman. We'd like to clarify the statement of the BSP representative because very important po yan. Is your statement is within 48 hours, you will ban the apps on the e-wallets or you will ban e-wallets to be utilized by these gambling operators? That's the two different things. Ha? Kasi yung apps, tanggal lang yan. Ibig sabihin, walang advertising. Pag punta mo sa GCash, sa PayMaya, hindi na lalabas yun. Pero iba yan sa pinagbabawal nyo ng paggamit ng e-wallets sa pagbayad nitong gaming na ito. Let's clarify that. If you're saying the latter, which is to ban, then I'm with you, I support you, and I congratulate you if you can do that within 48 hours. So let us clarify, Mr. Chairman, ano ba talaga? Yung pagtanggal lang ng advertising apps sa e-wallets or pagtanggal talaga ng e-wallets sa paggamit sa pagpusta dito mga games na ito? Mr. Chair, dito kay BSP, kay Governor. What's your name, sir? Mamerto Tangonan, Your Honor. Ba't kinakailangan pa ng isang araw na palugit? 48, ba't kinakailangan pa ng 48 hours? Eh, sabi nga na dito, isang pindot lang yan, tapos nawala na yung apps na yan. Ba't kinakailangan palugit? Para marami pang pwedeng tumaya? Para meron pang mga kukuha ng porsyento sa mga taya na yun? Mr. Chair, Sir, I'm asking may I him. interject? Sir, excuse me. I want him to answer my question. Senator Rafi, finish first. I want him to answer my question, Senator. Pakisagot lang po yung tanong ko. Ba't kinakailangan ng 48 hours na pwede naman gawin agad-agad? Tulad nga sinabi ni Senator Villanueva and Senator Migs. Nagtataka lang kami. At si Erwin nga nagsabi, pag hindi mo makagawa yan in 48 hours, iko-contempt ka. Pakipaliwanag. Okay, mabilis lang. Anong proseso ba dapat ang ginagawa para ito ay tuloy na matanggal? So, Mr. Pinag-usapan natin. Your Honor, we provided 48 hours because one, as I've mentioned earlier, we want to give time to the BSP supervised institutions to take down those in-app links and icons to the online gambling sites. The other reason, Your Honor, is so that we will also provide time for the customers, for the consumers, to withdraw their funds from the online gaming account once they learn that we are already removing the links from the BSI mobile payment applications and websites, Mr. Chair. So within that time, for consumers who may want to take their money out from their online gambling accounts, they may do so, Mr. Chairman. Fine, Mr. Chairman, just to clarify. So what the gentleman from the BSP is saying is bawal na gamitin ang e-wallets for online gambling. We need a categorical statement from you. Bawal or tinatanggal mo lang yung app or bawal na? We're removing the in-app links po from the not the use websites. Not the use, because what happens now if they want to go into a scatter or whatever game and it says there how to pay using PayMaya, GCash, nandun pa yun. So are you telling us you're just taking out the app but you're not taking out the use, being able to use that app wallet to pay the account? Yan ang importante, sir, Mr. Chairman. Mahalaga yun, malaman ng taong bayan. So what is your answer before I will just ask my colleagues? This is very important. Are we going to ban now the e-wallets from being utilized for online gambling payments? Mr. Chair, before he answers, because I'd like to put this in the proper perspective, this representation was the one who this morning made the suggestion, considering that the PAGCOR and the ICT has yet to do some struggling on how to regulate the online games operators. Ang sabi ko nga, maybe BSP should issue a suspension order to all wallet platforms
like Paymaya, GCash, etc., to suspend their links to all online gambling operations. Yun po yun eh. Hindi ko alam na bakit sila po yung parang nagigisa ngayon samantalang they're only I think they have only a very limited participation. Sir, are you a game developer? Are you an enabler? Are you a promoter? Di ba ang pinag-uusapan natin dito, Mr. Chair, mga online game gambling operators? Senator Marcoleta, let's just clarify this. Kasi sila yung nagbigay ng pahintulot o lisensya sa mga e-wallets. Pero kasama po ba sa paglilisensya ninyo na pumasok sila sa sugalan, BSP Governor, sir? Did you allow them? I mean, meron po ba kayong go signal to include online gambling sa e-wallets? Did you do that? Kasi alam ko po, e-wallet para padala ng pera, di po ba? Bakit po pumayag kayo? I mean, this has been going on for several years now. Mr. Chair, we allowed them to send funds or to remit funds to legal and Ngayon po, bilisan na po natin. Pinayagan nyo ba sila na maglagay ng gambling? Pinayagan po ninyo? Yes or no, sir? Yes or no? Did you? Did you or did you not? Para malinaw po tayo. May katanungan po Senator Marcoleta. At magtatanong pa po Senator Cayetano. Di pa po kami tapos sa PAGCOR. Just answer yes or no. Pinayagan nyo ba? Sandali po. Hindi pa nasasagot muna yung tanong ko eh. Kayo muna magot sa tanong ko. Kayo po ba ay game developer? Kayo enabler, promoter, and marketer ng online games? Kasi hindi po. Mr. Chair, parang sila ngayon ang nagigisa eh. That's why I'd like to point out, ano po ba yung limited participation ninyo eh? Kasi ang PAGCOR po ang merong regulatory powers dito eh. Bakit hindi sila yung mauna na mag-regulate? Bakit po yung GCash ang dinidiin natin? Parang nakikita ko, we're all barking on the wrong tree. I just made a suggestion this morning that I did not expect na sila yung gigisahin natin. Hindi po sila yung operator eh. Ang kanila, sa akin pong pagkakaunawa, the participation of GCash occurs only at the point where lawful payment facilitation is performed. And GCash has employed stringent regulatory and compliance control. So, bakit sila yung receiving end? Ito lang naman ang punto. Let us be very reasonable here. Don't be harsh on anybody. Yung PAGCOR ang uunahin natin dito. Sila yung nag-breakdown ng regulation. If they cannot regulate their own accredited and approved online game operators, at sinasabi nila ngayon dito, Mr. Chair, ang problema yung pong mga illegal, bakit hindi po nyo puntahan ng mga platforms, Mr. PAGCOR? Ang mga platforms, kabisado naman natin kung sino-sino sila. Ito yung Google Pay. Ito yung Amazon, ito yung Facebook, ito yung Twitter. Can you not go to them in the first place with the help of DICT? Doon kayo magsimula. That's the first layer. And then go back to your legal or illegal. Tingnan nyo kung meron silang KYC measures to protect the public. Why are we frying the e-wallet? Wala po akong nakikitang participation nila sa e-gambling or whatever. Yes, but they are the conduit to but for the record, I was the one who suggested. Hindi po pwedeng magtaya yung mga mata kung wala yun. Kaya nga po, ang sinasabi ko, isuspend nila. Tapos na yun. Pag sinuspend nila lahat, yung link, so wala na pong magbabayad. At the very least, merong provisional tayong nagawa ngayon. May provisional measure that we have done. But let us not naman fry people. Let me answer. Mr. Chair. Bakit nag-isa? Yeah. Senator Let me, Cayetano, with your permission, dahil ako po yung medyo uminitulo. First and foremost, tama po, Senator Marcoleta, ikaw nag-suggest. Ang kasalanan ko, I take all of your suggestions seriously. Na-offend lang po ako na sinagot kasi na wala na yan, wala nang links. Samantalang nung inon ko yung phone ng aking staff, meron pa rin link. And because nga, I found it lack of political will na July 5, kinonsulta pa rather than then. Secondly, sir, the thing is, I have received information, complaints from very, very reliable, in fact, players to, that yung ibang e-wallets, hindi ko sasabihin kung sino, later on kasi imbitahin naman ni Chairman Tulfo, sinabi niya kanina, that pati sa illegal, ginagamit yung e-wallets at kulang ang ginagawa nila. Ang PAGCOR does not regulate the e-wallets, it is central bank. Having said that, it is a bigger problem. So anyway, we'll leave it there and we will go now to PAGCOR. So with that, pasensya ka na, Senator Marcoleta, we're not passing the blame to central bank, but we're sharing the blame with I share the blame with all of you. Dapat talaga nung pinasa yung PAGCOR law, tinanggal kasi dito sa Senate yung yung internet. Nakaban yun talaga nung 2007 law, 'di ba? Kaya hindi ko masisi si Chairman Al kasi wala sa batas ngayon na bawal ang internet. Nilalagay namin ni Joel Villanueva yun sa pero tinanggal dito sa Senate. Anyway, Mr. Chairman, if I may just very quickly, and I share the sentiments of my dear colleague Senator Alan Cayetano. In fact, every time we talk about PAGCOR's charter, Section 10 of PD 1869, yung PAGCOR charter as amended gives PAGCOR authority to operate
and license gambling casinos, gambling clubs, and other similar recreation or amusement places, gaming pools. Wala dito yung online di ba? Hindi natin yan. But No, I will go to that tayo later. sa House, nilagay natin yon. I remember Sa that. BICAM, natanggal dito sa Yes. Senate. But at the Yes. time, hindi pa naman natin alam yung Yes. apps, hindi pa Yes. natin alam yung Paymaya, Yes. GCash. I remember that, Senator Cayetano. And just to put on record, Mr. Chairman, just like Senator Marcoleta, I share the same thing. I have nothing against e-wallets, etc. It's just that ginagamit sila but it appears that na hindi nagagawa ng regulating body yung dapat niyang gawin. Kanina, uminit din yung ulo ko dahil hindi ko po alam. And I'd like to put this on record because I didn't know these mechanisms. No? Yung, for example, naglagay na pala ng pera yung mga kababayan natin. Hindi ko alam yun So ngayon ko lang narinig. Have I heard it kanina? Kaya may 48 hours. Hindi ako sasamaan loob Now that you mentioned it, para maprotektahan na yung mga naglagay at makalabas sila, then I understand and I will share now the position of the chair. Yes. Na Senator bigyan sila, Risa's bill time pa. So actually, just put that on record, Mr. yes, Chair. Thank you. Senator Risa's bill actually includes the ban.